Good morning everyone. So today is Thursday na. Thursday. Today is Thursday, second day natin bumiyahe ng wide load. So maraming mga pangyayari. So ito ang second day natin. Nagpalipas tayo ng gabi sa Hearst. Then doon tayo natulog. Pero nandito tayo ngayon sa Long Lock. Long Lock. Maganda tong Long Lock kasi maluwag ang mga parkingan ng truck hanggang dito. So meron trailer tayo doon na kasamahan. Nag-deliver sila dyan ng nag-deliver yung mga kasamahan natin dito ng mat, yung nilalatag sa construction, sa lupa, para hindi lumubog yung mga truck kasi maputik. Siguro anong project ng construction yon. So kahapon inayos natin tong tarp dahil nabutas doon sa side na yon. Kanina lumuwag itong portable strap ko. Maluwag, medyo maluwag na naman. Ikita natin to. So medyo maluwag na naman. Inayos ko dahil yung doon side na yon, yung doon side mapupunit na naman. So inurong ko, binago, umakyat ulit ako dyan sa taas. Binago ko yung tarp na inayos ko. Inurong ko dito para matakpan din yan. So para hindi matuluyan mawasak. So ganon, natatawa ako dito kasi sa Pilipinas kumakarga na talaga ako ng mga wide load. Ang pinakamahaba kong karga doon, hindi ko alam, I'm not sure kung gaano kahaba yung PC girder, precast girder. Yun ginagawa namin na yung project namin na Skyway. So siguro mahaba yun siguro more than 120 feet ang haba. Kasi haba ng cable namin nun Oo, kasi may driver pa sa likod yun. Ang driver ko nun si paring Armando. So yun, inayos ko to. Naano lang ako dito dahil sobrang tutuli ng mga truck dito kahit wide load. Ang mahirap pa guys, pagkasalubong mo rin yung wide load. Wide load to wide load kayo, talagang ilalaglag nyo na dito sa sa lupa. Ganyan, lalaglag mo na yung truck mo. Tapos alerto tayo, kailangan alerto tayo sa mga kasalubong kasi marami pa rin hindi umiiwas sa atin. Kaya alerto kung kayo ay makapag-load or makabiyahe ng wide load. Alerto tayo sa kasalubong, hindi tayo pwede pa antok-antok. Kasi nga ang dami kong nakasalubong na truck, kotse na hindi umiiwas. Pero sa mga driver, truck driver na nakakaintindi ng wide load dimension ng ganyang signboard ba o sign lang, hindi board trapal na sign. Sa mga nakakaintindi, talagang malayo pa umiiwas na sila. Pero yung iba talaga, maraming hindi nakakaintindi or kampante sila na hindi ganyan ka-wide. Kasi maraming nagkakabit ng ganyan ng dimension sign, over dimension sign. Maraming kampante na hindi ganyan wide, mahaba ang karga. Kaya magugulat na lang sila pag malapit na. Pero ako, inilawan ko na sila pag hindi sila gumigilid ng konti lang naman. Dahil ako ang gumigilid, nilalaglag ko na halos sa lupa yung truck and trailer ko. Tapos nagso-slow down ako. So yun, medyo nakakatawa, nakaka-excite, matatawa ka sa sarili mo dahil hindi ka pwede magpatakbo ng mabagal dahil yung nasa likod naiinip din, yung mga kotse, truck, talagang kahit alanganin umu-overtake sila guys.
umu-overtake sila. Kaya pag nakita ko na bumukas sila, gumigilid na kaagad ako. Yan. So ang gulong natin ay single tire na wide, malapad. Kaya kitang-kita na kaagad natin kung may malambot or maplat. So yung mga ano lang ang sisihigpitan ko itong mga portable strap, yung kadena ito. Okay naman, mga mahigpit. So check muna natin guys. So malayo pa ang biyahe natin. Let's see kung ano mga mangyayari, pero sana safe tayo. Alright. A few moments later. Alright guys, nandito na tayo sa Shunaya Flying J. So nagkarga tayo ng fuel or diesel. Kaso lang hanggang sa pump or pump station, traktor lang ang kasya, hindi kasi yung sayad sa barrier nila yung tong load natin. So kaya kada magkakarga ako ng diesel, umatras ako. Buti na lang 53 yung trailer natin. So lagi ko minomonitor tong natin, tarp kung napupunit. Pero punit pa rin talaga. Ayun may napunit matalas talaga siya. So nag-break lang tayo dito ng 1 hour, 30 minutes to 1 hour yung break ko para tuloy-tuloy na, dahil huling hinto natin ngayong araw na to sa Dryden, sunod Regina, Edmonton. So ganun ang biyahe natin. So yun, nag-fuel ako sa kapus casing. Umatras din ako. Traktor lang ang kasya, hindi kasya yung di ba kinuhanan ko ng video pero hindi kasya pala. So inatras ko yun, dito. Yan ang mahirap dito kasi ayan ang load natin. Yan ang mahirap dito pag aatras ka mag-isa, dahil wala tayong helper or pahinanti dito. Ano ba to, dinikit parada niya? Paano ako makakalabas? Bali, antayin na lang natin yung driver. So kasi sobrang wide siya, hindi ako kasya sa pump. Kasi may ibang fuel station na para sa mga wide load maluwag. Pero yung Flying J, itong naanuhan ko, isa lang ang sukat nila. So hindi ako kasya. Yan, sobrang lapad. So tara, let's go. Prepare na tayo. Na-check ko naman na lahat yan. Nag-brake check na ako, nag-6 pack na ako. Pero mag 6 pack ulit ako ngayon bago ako alis, kasi nga may dadaanan tayong timbangan. Alright. Andito naman tayo ngayon sa Ignace, Ontario. So dahil wide load tayo, dito lang tayo pumarada sa sirang or sarado ng gasoline station. So side road lang. Maaga pa sana, kaso lang wala na tayong oras. Hindi na tayo nabigyan dahil kagabi, kahapon at ngayon ay binigay na oras ay 9.5 hour lang. So hanggang dito lang tayo. Ngayon, ito yung load natin. Ito pa rin, 2 days, 2 araw na lang at makakarating na tayo ng Edmonton. So yung load natin ay safe pa rin. Ang problema yung tarp lang, dahil yung tarp medyo nasira na talaga, dahil wala nang iba, matalas yung no choice Then tingnan natin sa kabilang side. Sana walang ulan para hindi mabasa yung load natin. Wala na So ayan, sa lang tayo, lupain, sa lupa. So ito, okay naman, everything, wala tayong flat. Madali na tingnan kahit hindi na siya tuktukin.
Dahil tagi-isang gulong lang yung ano natin. So mabubutas na naman yung ano natin, oh. Dahil talagang ano, matalas yung ano, matalas yung corner ng machine. Pero I hope na makarating yan sa Edmonton ng safe. Maganda naman weather dahil summer na ngayon. Huwag lang umulan. Kahit summer kasi may ulan. Ayan. Uy, lumabas na yung kahoy. Oh my goodness. Butas na rin pala. Yun ang problema. Butas. So lalagyan ko siya ng portable strap para hindi mag-play at mawasak na mawasak dahil papasok yung hangin. Ipitin ko siya ng portable strap. Alright. Tirahin muna natin to, guys. So guys, dinalhan tayo ng ilaw ni Arago. Hindi ko na nakuha ng video dahil biglaan eh. Ayan si si Arago na kasamahan din namin. So ang biyahe niya papuntang Winnipeg yata yan or Edmonton din. Yan. Thank you kay Arago. Maraming salamat. Dinala niya ako guys ng ilaw kasi yung Manitoba, Saskatchewan hanggang Alberta kailangan ng ilaw yung ano natin, truck at load na patunay or sign na wide load ang mga nakakasalubong ng ibang mga truck or mga kotse. So kailangan talaga may ilaw. So ano to, all the time nakailaw. Yan ang requirements. So titingnan natin. So ito siya. Magnet yata to. Titingnan ko. Oh, magnetic siya. Paano makita nakailaw? Hindi naman umilaw. So ayan, may mga battery siya. May switch pala dito sa loob. So kailangan naka-on yan all the time. Tingnan natin. Ayun. So dalawa sa harap daw. Ito yung sinasabi ko kasi sa wide load maraming kailangan gawin. So nagantay din ako ng permit. Pinadala na rin ako ng over dimension permit. So check din natin to. Yun, umilaw. So ito ipupulupot natin para pag mahulog o matanggal sa pagkadikit hindi siya mahulog basta-basta, nakalambitin. Okay. Then ito naman yung sa load natin sa truck sa likod. Tingnan natin. Magnetic din to. Paano ba yung switch nito? Ito pala, pindutan. Ayun. Yan, kailangan na lagi tayong naka-blink pag kinabit natin. So hahanapan ko siya ng dikit kung saan ko siya dapat ilagay. Pero itong blinker sa likod to. Isa sa likod daw, isa sa harap. Hindi ko alam pero titingnan ko ulit sa permit dahil nabasa ko na. Pero pag alam ko dalawa eh. Nagbi-blink naman to sa likod to. Ganyan. So bali dalawa ang ilaw natin sa likod. Check din natin to isa. Ano to? Battery. Reserva.
Ayun, nagbi-blink. So may mga spare din na battery, kaya ano. So thank you kay Arago at dinaanan niya ako at pinadalhan talaga ako dahil yung load ko na to biglaan kasi gabi na, hapon na nung binigay sa akin yung load na yun, kaya hindi prepare. Pero yun, okay. So install muna natin to guys. Okay. So yun guys, dito natin ilalagay yung blinker. Ayan, nandyan sa may side mirror. So ito namang isa, doon din sa kabila natin ilalagay dito. Ayan. So ayan siya. Ayos. Ayan yung pinaka natin. Ayan, pero i-prepare lang natin. Then ito, nakitaan ko ng paglalagyan sa kabilang side nga lang, sa kabila ilalagay natin to dito. Ayan. Pero sa kabilang side. Ngayon dito naman sa likod, hahanapan din natin ang pagdidikitan kasi kahit paano mayroon tayong blinker sa likod. Dito siguro. Ayan. Anuhan lang natin ng bungee kasi dito sa ano or dito lagyan natin kasi aluminum yung trailer natin, hindi siya didikit, kaya lalagyan na lang natin, gagawa natin ng paraan. Bungee na lang, ano natin bungee, matibay naman itong bungee, hindi basta basta malalaglag din. Then dito ako maglalagay kasi sa right side sa lubong para makikita nila yung nagbi-blink ito. So yung dalawang blinker doon yun sa unahan talaga natin ilagay. So yun, mahangin, kaya mahangin, malikabok itong pwesto ko, kaya ayun. So yung permit ko through email lang sinend sa akin, then ito pinadala talaga. So yun, ikikip natin to dahil marami ng load yung kumpanya na wide, dahil siyempre dumadami ang client nila. So may mga load na kami na wide, hindi katulad dati na isang dangkal or isang 1 foot lang ang pinaka wide namin. So yun, marami na. Okay, let's go. Good morning guys. Today is Saturday, so pang third day na natin na biyahe ito. Maaga ako nag pre-trip, nag-inspection. So ayan, naglagay na rin ako ng blinker or tawag nito amber light. So dyan ako naglagay, both side. Meron doon sa kabila rin. Ayan, meron diyan sa kabila. So dito guys, kaya ako merong ilaw na ganyan dahil kada province ay kailangan, requirement yan. Unlike sa Ontario, design lang or dimension sign lang ang kailangan, tsaka flag, okay na. Pagdating ng Manitoba, Saskatchewan, Ontario, kailangan itong mga ilaw na to. Pag umover ng 3.85 meter or 12.7 feet ay requirement na ng amber light. So meron din tayo sa likod isa. Dito ko na nilagay yan kasi dito sa driver side, kasi ito yung nakakasalubong ng mga sasakyan. Kaya naglagay ako isa dyan. Then meron din dito sa likod. Kailangan yan dahil hindi ako makakatawid ng Manitoba, Saskatchewan, Alberta kung wala akong mga ganito amber light. So yan ang requirement kada province. Then pagdating natin ng Alberta,
kailangan ko naman ng pilot or escort. So ganun siya. Kaya kailangan guys, basa-basahin din natin yung yung permit book or permit ng travel permit ng wide load. So yan ang mga ang daming kailangan pag wide load. So yan, ready to go na tayo. Yun nga ang sinasabi ko, 3.85 meter or 12.7 feet. Kailangan na ng ganyang ilaw bago ako pumasok ng tawag nitong Manitoba. So yun guys. So guys, ako nagsishare lang ako about sa akin lang. Wala na akong inaano sa iba. So kung gusto niyo rin mag-share, mas maganda, mas marami tayong mag-share, mas maganda. So walang pagalingan dito paalala ko lang, walang pagalingan. So hindi ako ang magaling dito, sinishare ko lang yung kung anong meron ako. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo. So guys, nandito na yung escort natin, yung pilot. Good morning, sir. Good morning, how are you? Yeah, I'm good. Good, yeah, excellent. Yeah, I'm ready. And what time we start? We can go in 2 minutes. Yeah, let me give me a sign. Oh, yeah, no worries. What radio channel have you got? Oh, yeah. Have you got the live channels? Yeah, what channel? What channel? Yeah, what would you like? What channel you using? I can go on any of the 4, whichever. Yeah, I will try. 3? What's that 3? 3? Flag 3? I will check because I have 2 kind of radio. Okay, the CD as well, yeah. Yeah, maybe the big one. Yeah. I will We'll try live 3 then. Yeah. Okay. Try namin daw yung radio. Channel 3. Ay yung radyo na gamit natin. Mag-radio check tayo guys dahil kailangan sa escort. Our here. Our here. Na lang may radyo tayo na Yep, hello Jesse, this is Ian. Can you hear me? yeah, did you hear me? Yep, loud and clear. Okay, sounds good. So yun, ready to go na tayo guys. Right, malamig pa rin eh. Okay, let's go, rock and roll. So ako pala ang mauuna. Tayo ang una, sa likod lang pala siya. So let's go. Okay. A few moments later. Yung guys, nandito na kami. We made it. Yeah, thank you. Yeah. Terrific, sir. thank you very much. Oh, yeah. Your radio may be low, but I can't hear properly. There's a little connection on my microphone. Sometimes it works, sometimes it doesn't. I tried to replace it and they said they couldn't get one with the right connection.
So they had to order one for me. Sorry about that. No problem. Yeah. Yeah. That is your own business? Yes. Oh, sounds good. Yeah. Yep. I started up. Oh, guys, if you need a pilot or escort, contact Wolf. Wolf Pilot Trucks in Lloydminster. Oh, you are. I'm based in Lloydminster. Yes. Okay. Yeah. 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 Thank you, sir. Thank you. Yeah. Yeah, gonna wait. No problem for me. Yeah. I know it's the right place. So. Yeah. Just nobody here yet. Too early for him. Yeah. What have you got in here anyway? That is a machine cutting. Oh, okay. Like a laser cutter or something. Yeah, is it? cutter of stainless steel. Oh, lovely. Yeah. Yeah. Terrific. Uh, Right. So yeah, let's. thank you so much, sir. Thank Have you a good again. day. Take Yeah. care. Bye-bye. Thank you. Bye. So yun, thank you Lord at nakarating tayo ng safe. Na ano lang ako na parang na ano lang ako. Ilang kilometer, 3,500 or 3,600 kilometer papunta dito. But yeah. Okay sir. So yun, na ano lang ako dahil biro mo 250 kilometer na lang bago ako nagkaroon ng escort or pilot. So ibig sabihin 3,000 plus 3,200 kilometer tinakbo ko, walang pilot, walang escort. Kaya naman. Pero dahil sa ano yan, dahil sa batas ng ano ng province Alberta, so kailangan talaga sumunod ng company. So yun, kaya guys, make sure nyo kung bihira tayo magkarga ng wide load, make sure nyo basahin yung mga permit, wide load or dimension or oversized load. Isa lang yan guys, dimension, wide load at tawag nito oversized load, isa lang yan. So kailangan magbasa-basa tayo ng ano, baka may mga road restriction tayo na hindi pwede, kung saan lang tayo pwede dumaan. So katulad nung tinanong ko si Raydel, nagkarga siya ng wide load, iba rin ang dinaanan niya. Siguro depende yan sa panahon dahil may mga road construction. So yun, andito na yata yung ano, magbubukas ng gate. So yun guys, dalawang forklift ang ginamit pag unload. Yung sa unahan lang, malaking ano to, forklift. Gumamit tayo ng 4 na tarp, pang 5 itong ano, flap oh. Pang 5 yung flap. So sa kabilang side, itong forklift na puti. Pero magaan lang to, ginamitan pa rin ng malaking forklift para sure. Siguro may-ari itong ano, sa Sinyas. Yan. Ganun siya ka ano, siguro mahirap ikinarga to. Ganyan yan guys, pangkati ng mga gantong stainless oh. Ganyan siya oh. Baka paliter? Okay, no problem. Wait one moment. I-atras daw natin guys. So ayan na siya, nabuhat na. Titirahin na ng forklift. Akala ko crane na magbubuhat, yung ano lang pala,